Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito update lang po sa kay Pangulong Duterte dun sa dahig kasi nanggaling po dun ngayon si Vice President Sara Duterte para po kamustahin yung kanyang ama. Ngayon, dun sa naging interview kay Vice President Sara Duterte, meron siyang mga ni-reveal sa kondisyon po ni Pangulong Duterte at yun po ay isa sa mga tagang ikinababahala, kinalulungkot po ng mga kababayan po natin dahil sa siyempre alam naman natin na si Pangulong Duterte ay may edad na at talagang nangangailangan na rin po talaga ng atensyon medikal na talagang kailangan nakatutok dahil nga sa edad niya. Pero ito, panoorin po natin 'tong naging reaksyon ni Banat Bay dito sa status ngayon ng kalagayan ni Pangulong Duterte sa loob ng ICC through VP Sara. So ito, panoorin po natin. Kaagad dito sa issue po dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang unang pangalawang interview diyan sa ano po sa The Hague, okay? Nung kanyang pagbalik. Ito po, panoorin natin. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong pagdalaw? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Nako. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, kinupit namin, pinahiram kami nung guarda ng nail cutter. Then, kinupit namin yung kanyang, kuko. Yeah. And then, he spent time, yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya, Alvin. Parang pinafile. Oh, yes. Spent time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, naman yan. Oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang, And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah, ayun na nga. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip. Actually, alam niyo tama yan sa mga matatanda. Ako nga, naiisip ko yan minsan Hindi, totoo po kasi alam niyo, that's the truth in life. Sa buhay naman talaga. Akala kasi ng tao, forever ka dito sa mundo na ito. Hindi. Talagang darating at darating ang panahon that you would face your creator. Darating at darating ang panahon na ikaw po ay isang mailalagay sa kahon o kaya sa jar, di ba? Kahon yung ang tawag doon. Taul or sa jar dahil nga sa cremate, di ba? Ang nakakabilib lang din dito kay Pangulong Duterte, kumbaga ready na siya sa mga mangyayari na kumbaga ahead of time nakaplano na sa kanya at talagang hinaharap niya yung talagang realidad ng buhay na siyempre diba sabi nga ni VP Sara nasa 81 years old na talagang yun na talaga yung pinakadapit hapon ng buhay ng mga may edad talagang doon ang punta at hindi natatakot si Pangulong Duterte na harapin yun. So ang lang dito diba parang kung tayo nalulungkot dahil sa revelation ni Pangulong Duterte, ni VP Sara na sinasabi ngayon nagabili na si Pangulong Duterte, yung mga yung mga tao kaya nagpadala kay Pangulong Duterte dyan sa ICC, ano kaya nararamdaman nila? Ano kaya nararamdaman ng mga pamilya, ng mga taong yun na nagpadala kay Pangulong Duterte, lalo na yung pulis, di ba?
na namuno doon sa pagbitbit kay Pangulong Duterte, ano kaya nararamdaman ng mga pamilya nila ngayon na marinig nila na naghahabilin na si Pangulong Duterte, na ang naging mitsa lang naman ang pagpunta niya doon sa ICC, eh ubusin yung mga adik, 'di ba? Na talagang maging ligtas yung Pilipinas, maging ligtas yung mga kababayan natin na umuwi ng gabi laban dito sa mga durugista, sa mga drug lord, sa mga masasamang loob. So ano kaya pakiramdam nila, 'di ba? Alam nyo, yan ang katotohanan na minsan sinusubukan nating iwasan. Pero sa totoo lang, hindi natin yan kayang iwasan. Kahit anong galing ng siyensya, kahit anong galing ng mga doktor, hindi mo maiiwasan ang kamatayan. At yan ay pumapasok sa utak ng tao, lalong-lalo na pag siya ay matanda na. Kaya nga, alam nyo, ang papatay sa tao ay hindi yung sakit niya. Ang papatay sa tao ay ang overthinking. Yun ang bakit to? Kasi it will create into a stress, and we all know that stress is a big factor in sicknesses. Diba? Cause yan ng cancer, yung stress. Yan ang talagang papatay sa tao. Kaya alam nyo, yan ang isang bagay ang ako mismo ay kinakatakot or iniisip natin na sana si Pangulong Duterte ay hindi maganyan. Kasi siyempre kung ikaw ay nakakulong, ikaw ay mag-isa, wala kang kasama, di ba? Kung ano-anong papasok sa utak mo, alam mo naman ang demonyo. Hindi totoo, ang demonyo kasi ano yan eh. Sabi nga, di ba, sa John 10:10, sabi ng Panginoon doon, I came to so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sabi ng John 10:10. Pero yung John 10:11, hindi yun madalas kino-quote. But the enemy, they came to steal, kill, and destroy. Yan ang ano nila, ang kanila. Hindi ho yan tumitigil. Ang demonyo, hindi ho tumitigil, kabubulong sa'yo. Kasi yung action mo, it's your responsibility. The only way for you to act is yung mindset mo, yung utak mo. So diyan pumapasok ang demonyo at nagbubulong ng kung ano-ano sa'yo. Kaya ka ngayon. So ibig sabihin, Banat Bay, yung mga demonyo sa gobyerno natin ngayon, eh yan yung nasa isip talagang gusto na talagang lisanin ni Pangulong Duterte yung mundong ibabaw para magtagumpay sila sa kanilang mga pinaplano. So after ni Pangulong Duterte, isusundan nila si Vice President Sara Duterte. So yung ba yung ibig mo sabihin, Banat Bay, na yung mga demonyo sa gobyerno natin talagang sumasampalataya ng sobra sa mga kapwa nila demonyo para may sakatuparan na yung kanilang mga ninanais sa 2028 at sa mga susunod pang mga panahon. Kaya ka ngayon, lalo na pag matanda, marami dyan matatandaan. It's either nagiging grandpier or yung mainitin ng ulo. Tapos kung hindi naman mainitin ng ulo, lagi na lang balisa, daming wino-worry. Kasi nga, bubulong ang demonyo. Mamatay ka na, mamatay ka na. Hindi totoo, walang biro ito ha. Paano na yung ganito mo? Paano na yung ganyan? Ang dami yung bubulong sa'yo. Hanggang yung utak mo, syempre, dahil sa sobrang stress na, yun ang ngayon lalabas sa katawan mo. Manghihina ka na. Pag nalungkot ka, hindi ka na makakain. Ganun eh. Ganun. So, how much more si Pangulong Duterte? Di ba? Kaya nga, yan yung sinasabing the battle is in the minds. Kaya nga, di ba, meron din sa scripture na do not conform to the pattern of this world, but through the renewing of your mind. Ibig sabihin nun, kailangan yung utak mo, pumapasok din ang positive. Ang positive na halimbawa, ang scripture, di ba? At at the same time, yung mga inspiring books. O kaya, maganda niyan, through your friends or your family. In this particular instance, yung family niya. Hindi naman 24 hours na nakabantay yung family para magkwento sa'yo, para mag-encourage sa'yo. Di ba?
So talagang may tendency kang malungkot at ma-stress out sa loob diyan. That would cause stress, that would cause overthinking. And ito na nga. Naiisip ngayon, di ba kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, wala sa mood aside from dun sa naiirita daw siya sa kuko, there are a lot of things, di ba? Na mawala ka sa mood. Wala pa yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Ganun yan eh. Patong-patong na yan. And eventually, it will kill you. Yun ang sad truth dyan sa bagay na yan. Sa pagkakulong ni Pangulong Duterte. And I don't think our government does not know this. I'm pretty sure kung sino man ang nagplano nitong makademonyong ginawa nila kay Pangulong Duterte, they know na pag dadala si Pangulong Duterte doon, makukulong mag-iisa, mabubulok doon, baka nga nasa isip niya, no? Doon na siya mamatay. Actually, baka nga, baka prepared na nga yung mga demonyo na yan, yung mga kampo ni Satanas na kung ano yung mangyari kay Pangulong Duterte na umuwi na nakakahon o kaya yun nga, nasa garapon na. Alam ko mga prepared na yung mga yan dahil kumbaga, sabi nga 'di ba, matagal na nilang pinlano yan. So, nandun na rin yung talagang ini-expect at baka pinagdadasal pa nila na doon na mawala si Pangulong Duterte. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga kanina, ano kaya yung nararamdaman ng mga pamilya nitong mga taong to, itong mga demonyong nagdala kay Pangulong Duterte dun sa ICC? Ano kaya nararamdaman nila na mabalitaan nila na gumagawa na ng huling habilin yung dating presidente na ang sinasabi lang nilang yung war on drugs. So, sino ba yung mas nakinabang dun sa war on drugs? Sila Pangulong Duterte ba o yung talagang sambayan ng Pilipino, di ba? Yun lang naman ang doon. Doon na siya. Masyado na yung harm. Alam mo kasi, hindi ko na lang papangalanan na. Pero obvious naman. Meron kasi si Pangulong Duterte ilang beses pumunta daw sa Malacanang tong tao na ito. At ilang beses tinanggihan pagdating sa posisyon. Parang kilala ko yung sinasabi dito ni Banat Boy. Yan ba yung tinalo ni Leni Robredo tapos sinasabing dinaya daw siya. So, after siguro, yung balita na ilang beses daw yan humingi ng appointment si Pangulong Duterte para makuha niya yung posisyon na yun. Then eventually, inupuan din niya yan ng mga almost 1 year yata nung siya na yung nakapwesto. Inupuan niya na isang departamento na yan na wala namang nangyari rin doon sa pinapangako niya na 20 pesos na bigas at lalabanan daw yung mga smuggler ng bigas. So, siguro yun yung tinutukoy dito ni Banat Bay. At nung mga nakaraang ay binanatan pa ni Pangulong Duterte. At itong tao na ito praning. Nasasaktan, madaling masaktan. Mahinang nila lang eh. At